para kahit papaano manalo din lahat ng lanes nila. Yeah. Kitang-kita ko rin na si Burrito ay nagre-review. Dahil di ko lang alam pa, mamaya lalabas yung stats ni Dirot. Pero ako personally, last time na nakita ko si Dirot sa ibang region pa, pero yung pinaka-familiar sa lahat ng tao is M5 pa, men. Ang tagal na. Napakatagal na nun, M5 pa. Di ba, isipin mo yon. And masaya naman ako na nakakita tayo ng panibagong hero. Yeah. Magugulo na naman ang RG-han ito. Oo. Actually, alam ko nung MC may nag-Dirot. Nung yung wildcards. May mga panglason kasi talaga yung Dirot eh. Meron nga sa rank games nakakalason kapag nilagay mo yan sa jungle. Pero kung mapapansin natin dito, napo-force talaga ang mga heroes, especially kapag binubrus ko nila yung Zushin, parang baliktad kasi. Hindi mo pwedeng bulihin ang isang Zushin. Yeah, lalo ngayon na si Sanji ay may hawak na naman sa may river. This goes to their keys to victory na yung river control ng AP Bren ay napapanish yung gusto ng TLPH. This is gonna open up the rotations on the map here mula kay Sanji. Pero maganda yung ginagawa actually ni X-Nova dun sa taas. Talagang ginugulo niya si Carl TZ. Pero ganun din yung ginagawa. Nagkakaroon lang tayo ng mirror rotation from the two teams. Yun lang nakuha in first blood ay na-secure na kagad dito ni Oheb. Nag-flicker pa si Sanji kasi alam niya walang flicker yung Grok. Assuring na makukuha nila yung kill and masaya si Oheb. Yayaman na naman siya. Papaldo na naman, no? Napakaaga. Napapaldo dito ni Oheb. And for TLPH, okay yun. Na kahit nila papunta dun sa gold lane, definitely for Oheb, mas makakuha agad siya ng items dito. Meanwhile, sa baba, nakikita naman natin yung 1v1 matchup ni Lord JM versus kay Sanford. Medyo hirap din talaga ang isang Uranus. Yeah. Ano na ngayon medyo kalmado na yun kasi dati talagang durog na durog yung Uranus sa Dirot. Ngayon at least medyo mataas yung kanyang damage output. Kasi tumataas yung stacks pero si Shizu talagang puli sa gold lane. Yun nga lang, kaya lang kalahati kagad yung buhay ni JP dito. Kailangan na si Lord JM. Umabot si Sanford! Hindi tumama yung kanyang Abyssal Strike. Pero nandun yung Phantom Execution para kay James Punks at makatakas lamang doon sa naging gulo na isinimula ng TLPH. Pero pagong ay makukuha din nila. Ganda pala ng ultimate name. Abyssal Strike. Abyssal Strike. Thank you, Kuya Burrito. Spectre Step. Maraming salamat at naalala namin yan. Definitely, yung ine-expect natin na AP Bren na pwedeng makapanalo sa early game, baliktad yung nangyayari ngayon. Yeah. Kasi malaking X-Factor yung last pick dito. Oh, nice touch! Oh no, pero may harang Kaya lang may siwang pala doon. Tatama din yung traction pulse. Pero kalahati ang buhay ni Sanji. Matibay din naman ito. JP ay nag-aabang din mula doon sa kanyang taunt. Pero ito naman, binabalibag-balibag na naman yung bato. Pinapatunayan talaga ni Sanji kasama siya sa listahan, men. Mga panatapang na Zushin. Aray! Araw ko po. Aray, Uy, sa gitna! Ay, kaya lang, naiipin si Sanji. Wala na siyang pantakas. Even yung flicker, cooldown pa. Ngayon si JP ay nandito rin sa gitna. Tumama yung Spear of Destruction. Pero hindi naman nag-go ang AP Bren. Nakikita natin dito na tansyahan lang din talaga sila and they're really maximizing the overextension. Kung meron ba silang nakikitang naliligaw, yun yung tinatry nilang i-punish. Forcing, of course, the spells. Even ba, for Sanford, gusto niya lang din talagang iparamdam dito kay Lord JM, lamang ako sa lane. Oo, pero yung Lancelot, medyo payapa yung kanyang paggalaw sa mapa from the rotation sa main mid lane. Pero top lane daw. Okay, nagamit si Summon Force, kalahati buhay ni Zishu, pero makikipagsabay nata siya. Grabe! Oy, wait lang. Si Oheb ay nakatakas din lang with that dash. Pero si Carlito, kalahati ang buhay. Aqua ay nagmamatsyag din lamang. Nakacharge yung kanyang Tectonic. Nakacharge yung kanyang traction pulse pala. Pero si Sanji ay lalayo. Walang magkakamatayan. At kakalmahan lang muna. Kalmado pa talaga sila ngayon. Pero nakikita natin na nagpapakita sila and anytime ready kasi silang sumapak. Lalo si Shizu, kilala talaga ito sa liga natin. One of the lane bullies in the gold lane. Pero si Lord JM, binubuli ni Sanford at ni Sanji. Ay na, binitbit At di na yung Sansan Duo. Pero sa X-Nova ay sasama na rin. Puprotektahan lamang ito si Lord JM. Spear of Destruction, hindi tinamaan. Itong si James Pax. Nakanakaw sila ng purple buff. Kaya si X-Nova, kailangan tumakbo. Habulin natin din ni Sanji. Mabuti na lamang ay mabilis ang kanyang movement speed. Sanford and Sanji, the Sansan Duo ay nakaharang. Same with Daddy JP. Pero na Tornos, nandun siya yun. Kaya lang, wala na atang makakapigil pa sa pagkuha ng turtle dito ni Carlito. Malinis para sa Team Liquid. Grabe yung pag-zone out na ginagawa dito ng bawat isa. Yeah, Ultra Box mula sa TLPH. Ang malungkot na nakaw pa ng SOD. Yung purple buff.
para kay Oheb, papalto talaga. Paldong-paldo, no? Ang malupit pa, nasa kanila pa yung turtle. Normally, ang Oy! nirereklamo kasi niyan na, hindi na nga nakukuha ng farm, Oo. hindi pa nakukuha yung turtle. Pero ngayon, walang irereklamo si Oheb kasi nakukuha nilang lahat. And this is the Dairot's return. Last time na nagamit yung Dairot was 505 days ago pa in MPL Philippines Season 13 pa yan. Oo. By Flap TZ on April 27, 2024. Ano yan MPLPH stats. Oh, MPLPH. Okay. So, ang tagal na rin Taga isa't kalahating taon. Ating taon. Isipin mo yun. Napakarami ng mga naganap at nangyari. Pero masaya pa rin naman tayo na makakita ng bagong hero dito sa Season 16. Total, uso naman na yung mga lumalabas na bagong hero. For example, yung Nathan kahapon Oo. na nilabas din naman dito ni Oheb, di ba? Ganyan ang ganyan ang trip ng TLPH. Madalas yan lagi, madalas. Lagi yan. Lagi. Si Sanford lalapit sa akin, sabihin niya, abangan may bago namin. Ay! Lagi silang may reading ilabas na bago. Oo. Di ba? Kasi we're talking about kanina na puro kay James Punks yung mga bago eh. So, naiingit din dito yung Liquid. Kami din kaya, di ba? Pero para sa mga manonood, especially sa mga mag-rank games, practicein nyo muna. Maawa kayo sa mga kakampi nyo. Pawang professional lamang. Oh, yun nga. Sa baba. Naku po, nabang pa si James. Paano yung usually gagawin? Wow! Kaya lang siya. Pero nakuha pa rin ni Sanford yung kill. Ababa ng buhay niya dito. Carlito, tatakas na din. Alam nila na masyadong makunat din si Roger pero walang makunat kay Sanford. Nagamit na rin kagad yung consecration and the flicker. Pero hindi ata siya tatantanan. Hindi kita tatantanan. Sabi dito ni Sanji. Bibidbidin si Lord JM. Torre lamang nagiging target dito ng tatlong miyembro mula sa TLPH at magiging matagumpay yun. May trade din sa gitna. Pero successful pa rin sa depensa dito si JP. Ay naku, inabuto si Carlito. Makakatakas ba siya? Hindi! Wow! Si Aqua tatapos sa kanyang buhay. Sa kanyang pamamahalang din ata. Nakabawi din naman. Dalawa para kay Aqua. Pero isa lamang ang Shizu, kanilang napatay. sumasayaw, Oheb ay sasama na rin. Lord ay ibibigay na muna dito ng AP Bren at wala silang magagawa para protektahan yun. Tindi men, ang ganda ng huli talaga. X marks the spot mula kay X Nova. Tectonic charge. Nakita niya kasi nag-traceless yung YSS. Even though umabot yung SOD ng Moscow. Parang maganda sana yung setup ng TLPH kaso ang problema, nandun din si Shizu. So tapat ang gold lane, lamang ang AP Bren kasi timing ngayon nung Harit. Hindi na caught off guard ang AP Brendon. Na-caught off guard nga ang Liquid. Initiations din talaga no, yung nagkakaroon ng pagbabago dito, especially nagiging turn around ng events sa mga roamers natin. And for JP, hindi pa natin nakikita yung mga assist niya sa ngayon kasi sila yung nabubuli talaga ng AP Bren. Okay, wala naman sila mga minions dito. So safe pa rin ang Team Liquid Philippines. Si Shizu ay kailangan na rin umout. Pero ngayon makikita ata siya. Kailangan niya mag-dash out. Hahabulin ba sila dito ng TL? Sinaraduhan. Sarado. Sarado Walang yung shop. papasok sa walang papasok. Bawal humabol. Sarado yung bootcamp namin. Bawal ka bumalik. Sarado ka. Oh, wait Oy, lang ha. ito na bukas na. Round number 2 ata. Bibidin si Shizu. Ayun na. Tinapit ng Guardian. Pero na-dash siya! Kaya lang dito sa may pagdakit namin nangyayari din. James on versus 2. Pero si JP Boy pa rin. Kaya lang mapapatay siya dito ni Shizu. Ngayon si Oy, nakabawi din ako ng Uy, sa likod! Hindi pwede hindi ako kasama sa party. Tumbang apat para dito sa AP. At ang TLPH ay nagwawala. At kukunin pa rin yung Torre sa itaas. 4-4-1 trade. Yung ine-expect natin na nakakalaban ng AP Bren ngayon sila na. Yung talagang inaagresibo ng Team Liquid and even si Lord JM na pinakamakunat. Though mabubuhay, pero kitang-kita natin ngayon na nahihirapan isustain ng AP Bren yung damage na nagagaling sa Liquid. Sobrang laking problema nitong Diro to. Even yung Lancelot kanina, akala niya kaya niyang munti niya mapatay si Cartesi however, kaso napadouble puncture siya kay Sanford and sinustain siya nung Dirot and unfortunately tumumba kagad yung Lancelot. Partida, hindi pa siya dito tawag dito, naka brute force. Oo. Yung isang Dairot, di ba? Definitely kaya niyang i-sustain. At ang matindi pa doon, ang sinasalag niyang damage, damage ni Aqua. Pero partida, hindi pa sila nagkakatagpo ni Aqua. Ang ano kasi doon is basta pakunatin mo lang yung Dirot tapos may kasama siyang Zushin. Kahit sino humarap pwedeng talunan ni Sanford. Grabe si Daddy JP, napakakunat to. Again, may mga listahan na naman ng kasalanan na nililis na dito ang AP Bren against Daddy JP. Lord ay available na
Pero si James Banks ay magpo-purple. Kailangan niya ng additional na kits. Kailangan kumpleto ang kanyang buffs para nga naman na makatulong at maging sabihin natin na kakayanin ang plano din TL. Based din sa nakikita natin ngayon, no, parang gustong ilaban ng AP Bren yung Lord. Ang kaso lang, yung presensya ni Oheb sa taas, medyo mapipilitan na naman Yeah. sila mag-react dito. Yan, no, kita natin, di na to minimap pa, big map na to. Oo. At nakita natin ngayon na napilitan si Shizu mag-react sa taas. Uy, napunta si Lord JM. Nagamit din yung consecration. May mga kits kagad na unti-unting nababawasan dito sa AP Bren. Ngayon, soft reset ang gagawin na dito ng TL. Pero magre-react sa itaas ata itong si Shizu. Na-realize nila hindi nila pwedeng hatakin yung Lord palabas kasi i-reset lang ng Grok na Earthen Rampart. Ngayon, 5 miyembro mula sa TLPH nandito. Gusto nilang lumaban. Reverse na. Ayun na, reverse na kagad nila. Ang isang sa duo ay magkasama. At si Carl! Nakuha na yung Lord! Tumapan na dito si Exno. Nagamit din yung kanyang conceal. Habol pa. Pero tinamaan pa ng bangka mula sa bangkero. Carl TZ. At ang buong kupunan ng TL. Nakuha yung Lord. Kasama pa ang ulo ni Exnova. Nung alam nila na hindi pwedeng hayaan dito ang mga miyembro ng AP Bren sa Lord James Dance, Banks? matic winners agad ng Liquid. Although nakapasok si James Banks, pero yung retro damage talaga ni Carl TZ ay napakataas because of the XP advantage. Tapos pinagplanuhan ng Baby Kicks man yung Grok. Oo. Pagkatama ng Mountain Shocker, may Spear of Destruction na lumabas. Combo. Napakasakit ng damage na ngayon ng Liquid. 5.6k gold lead. Nakikita natin, paldong-paldo na rin si Oheb at meron pa silang kasamang Lord sa itaas. Clearly for AP Bren, they have the damage and they have the clear raid potential coming in from Aqua. Ang kaso nga lang, habang tumatagal yung laban, baka mas mahirapan sila ng mahirapan kung sasabay lang sila sa current dito ng mga Old Gods. Ito na yung problema ng Kimi na nadagdagan pa. Lumabas na yung Blade Armor. Oo. Mula kay Sanford. Di niya na pwede barilin yung Dirot. Mahirap-hirap ito pero yung Lord, kakayanin ba ang depensa ng AP Bren? Parang hindi na nga ata dahil tuluyan na itong babagsak. Roy. Baba ng buhay ni Lord JM. Ngayon, transition natin sa may bottom. Ang sakit Sa na ng baba. mga spear. Mula dito kay Oheb, makiklear naman na mabilisan yung minions doon. At least, top lane na base turn it lang ang nakuha ng TL. Si Sanford sumaside quest pa, kinuha pa niya yung purple. Pwede mo bigay sa Zushin yan eh. Ay, Ayaw. Gusto niya siya muna yung bida kasi may bago siyang hero dito. And if we're gonna look at the EXP level, paldo na rin si Kuya Carl. 15 na siya dito. So talagang nakikita natin yung systematic approach ng TL hindi mabasa ng AP Bren. Ikaw ba, Midnight, paano ba nila gagawan ng paraan itong ginagawa sa kanila ng Liquid? Kailangan nilang ma-catch off guard dito yung TLPH. One, mapatay nila either si JP or si Sanford. Grabe. Kaso ang dilemma kasi hindi na iniiwan nung Zushin yung mga frontliners niya. Especially with the ability to dash with the Crimson Beacon, tapos makapag-supply ng additional damage, lalo may hawak siyang Sky Piercer. So, all in all, for AP Bren, kailangan nilang makapag-punish ng mistake, but it's gonna depend if magkakamali yung TLPH, lalo na sa next na Lord na setup. Ayun nga knowing yung level ng mechanics and gameplay ng Liquid, magkakamali ba sila? Oy. Kailan ba sila magkakamali? Kasi parang ang kinukot off guard pa dito ay yung AP Bren. yun nga nagamit din yung Mountain Shocker para dito kay Carlito. Alam mo, sobrang nakikita na natin palagi ito sa isang Yishun Shino. Kapag may pabuhay na Lord, nasa 40 seconds pa, gagamit agad ng Mountain Shocker para nga naman pagbuhay mismo ng Lord, meron ng uli at available na uli yun. Malay mo naman, dun sa unang attempt, makakuha pa sila ng kill, di ba? Importante yan kasi lalo din sa MPL Philippines, nabuo na yung setup na 50 to 40 seconds pupunta sa kabilang side ng mapa. So yung Mountain Shocker na yun allows the Moscow to split push safely. Kasi once na lumabas yung vision, dun mo madedetermine, okay, for the next 20 to 30 seconds, pwedeng kontrolin ni Oheb yung baba and hindi pwedeng lumabas yung AP Bren. Now, they have it again. And tapos na yung slow push setup sa ibaba and meron ng Mountain Shocker. So this is gonna be hard for AP Bren. Hindi rin alam ng AP Bren meron bang si segue talaga kasi unlike kay Carl, wala naman silang pang vision And hindi rin naman basta-basta makalayo dito si Xnova kasi pwede siyang i-punish ng Liquid. Pero ngayon na nakikita nila, this can be a possible Lord Dance. Unfortunately for AP Bren, malaya yung minions ng Liquid sa baba. Pero itatry yata nilang lumaban. Oo nga, susubok ata sila. Si Lord J may nagpakita na Aqua, nagamit yung kanyang traction pulse. Laban pa si Shizu. Dash in siya, pero napag yung Zaman Force. Medyo maaga yung Purify. At na Force ito, alam ng TLPH na may mga nababawas na kits para sa AP.
Okay na okay yun para sa sa Liquid. Walang purify dito. Itong si Shizu. Burst. Definitely pwede na nilang kunin Lord, at i-secure ang Lord. Tinatry ni JM sumilip. Ang kaso lang, ang daming harang. Hindi sila makalapit kay Carl and Oheb sa likod. Hindi tumama yung Spear of Destruction. So pwedeng antahin muna ng Liquid. Sa yung parating na Lord pero si Shizu. Wala pa. Umaamba lang din. Pangalawang Zaman Force na hindi magamit ng AP Bren. Carl TZ, kanina inahabol niya yung Reynos. Sabi niya kay Baby Cake, sabi ko, hintay mo yung Mountain Chakra ko eh. Okay. Hindi tumama yung SOD. Sanford daw! Napa-flicker din. At nakaligtas doon si Sanford sa plano ng AP Bren. Lord ay nasa may bandang itaas at nagre-ready na ang Stampede, ha? Ready na silang pumasok dito sa base Shocker. ng AP Bren. Pero dinedepensahan pa rin, nagawan pa rin ng paraan ng AP Bren dito para hindi rumagasa at hindi basta-basta makapasok ang Liquid. So clearly, hindi totally na-maximize ng Liquid yung Lord. Yeah. Pero may Lord Wave pa naman na paparating din sa mid and bot pero they have to play it safe. Kakalmahan muna nila dito. And then, alam din kasi ng TLPH na simula nung nakuha nila yung Lord, sabihin natin, walang clear path doon sa mid and bottom. So, hinayaan na muna nila at least kahit paano lamang sila at nakakuha din naman sila ng mga resources sa paligid ng AP. So, para sa kanila, okay na yun. Yeah, humahabol yung Lancelot sa farm though. So, yan yung kailangan tignan ng TLPH. Pagdating sa late game, hindi ganun kataas yung reliable crowd control nila versus James Punks. Siguro pag nahuli ng Unbreakable, that's probably the biggest potential setup kasi pwede mong ilatag yung Spear of Misery mula kaya Oheb. But that's gonna have to come down to mechanical prowess. Hindi naman natin questionin yung TLPH, pero hindi mo na kasi pwedeng questionin yung mga galaw na pwedeng ilabas ni James Punks. Pwede tayo makakita ng mga kakaibang moves. Baka ilabas niya na dito yung ilan sa mga million moves niya kasi kailangan na ng AP Bren. Mag-spawn yung purple pero I doubt na mahahawakan to. Hindi na to mahahawakan pa ni James Punks. Pero yung mga ganyang amba, parang ready na silang makipaglaban. Okay, kaya lang ang problema, nandyan si JP para lang kahawakan. Kala ko. May dagdag na sa listahan! Pre, na-reset ng... Dagdag sa listahan! Pre, na-reset ng konti, tapos tinot na lang dito ni Daddy JP. Ibang klase, may mga lista. Ayan, nakuha niya pa yung purple, pre. Tapos tumitipi pa, niyayabang na yung ginawa niyang kasalanan. Si Sanji! Feeling ko bad trip na yan. Kanina si Sanford. Sumunod si Sanji. Sino naman yung susunod? Pwede nyo ba akong bigyan ng purple buff? Makakatulong naman yan sa isang Zushin. Pero alam na ng Liquid kasi na lamang sila eh. Alam mo yung nakakatawa dun? Sa 4 na kakampi niya, ni isa walang may kailangan ng purple buff. Oo nga, no? Siguro yung YSS, pero may sarili kasi siyang purple buff eh. So sana sa binigay na ng Liquid pero wala, feeling ko lang nagdadamutan sila dito. Oo. Pagalingan na lang din talaga sila. Parang di mo rin naman kaya kailangan yan eh. Yeah. Akin na lang to. Hindi na 5v5 bilaban nila, men. 5b5, B1, 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 B1. Oo, nakawan pa tinatry nila sino kaya mas maraming makakasteal na objectives dito. Pero since nakakahabol na yung AP Bren, lumalaban na rin sila. Sumisilip na rin si Nova. Pero kailangan pa rin niya maging maingat dyan sa mga ganyang silip kasi pwedeng dun magsimula ang stampede ng Liquid. Nakita sa taas itong si Shizu. Maaaring go signal ito para sa TLPH. Nag-push lamang itong si Shizu. Ngayon, available na rin Hunter Strike para kay James Punks. Kompletos ricados na ang kanyang kits. At ang TLPH ngayon, hahatakin na muna yung Lord at hahawakan ni Carlito. Ganda ng silip dito ni JP. Nakita niya si Shizu. Pero masakit na rin si Shizu. Hindi nila pwedeng iwan daw yung Lord. Kapag hinabol na si JP dito, iba-burst ni Oheb yung Lord. Malabene cutie yung pwesto ni Oheb dito pang M4. Nagtatago sa harap ng Lord. Okay, nakaharap lamang at nag-aantay lang siya ng pagkakataon. Available lahat ng mga ultimates dito ng TL at sa AP Bren, si Aqua lamang ang nagamit. Pero hahawakan na muli Top Lord lane. JM. Top lane, naka-flow at naka-slow push ito. Tumalon yung Lord. Yung Lord ay tumalon. Pero dito pa rin. Nag-flicker. Pwede pala yun. Nag-flicker yung Lord para ma-reset eh. Kasi dati, yan talaga maglalakad, palabas, sige, may nakaharang. Aantayin na eh. Ngayon may gano'n na siya. Oy, walang kimi, walang kimi. Alam nila na walang kimi. Alam nila na walang kimi. Ngayon, si Lord JM ay atras. Si X-Nova na lang sumasalo na lahat ng damage mula din sa TLPH. Ngayon yung Tonay tumama din. At si JP ay atras. Kalahati kanyang buhay. Tuloy din naman si Oheb
dito. Bibit-bit si X-Nova. Base. Pero nagamit niya yung Tectonic Charge. Base. Kaya lang walang tinamaan. Yung base dito ng AB Bren. Nakipagsabayan na ang TLPH. Meron pagkatapos na kasama. Sabi na baba ng buhay. Kailangan pa si James dito. Pero yung Tornos, ang kikitil sa buhay ni Sanford. Mamamaalam din siya sa kamay ni Sanji na nakakadalawa na. Tumama yung Spirit Destruction. Ilalaman pa din ni Oheb. Damang sila pagdating sa numero. At Aray! mamamatay si Savage! Dino. Maniac para kay Sanji. At opisyal na Savage para kay Sanji. At ang kupunan ng Team Liquid PH ay dediretso na sa may bandang ibaba. Ang dami nilang kasamang minions dito at maaari nang tapusin ang laban na ito. Game 1, mapupunta sa TLPH. Hindi na kinailangan yung Lord. Kinight na lang nila ang AP Bren.